Ang magsasalita po ay walang iba po kundi ang ating SPAC National President na si Engineer Yusuf Makabada. Amin pong binibigay sa iyo ang mikroponong ito. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. In the name of God, the most gracious, the most merciful, all praises due to Allah, the Lord of the universe. May the peace and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala be on His last Prophet Muhammad. Peace be upon him and to those who follow the path of righteousness till the last day. Brothers and sisters, Muslims and Christians, allow me to greet you with the universal greetings of all the prophets whom the Muslims and Christians believe from the Bible and the Quran. From Prophet Adam, Noah, Abraham, Moses, David, Solomon, Jesus, and Muhammad with their universal greetings. Shalom Alaikum in Hebrew, which is the language of Moses. Salama or Shalom Alaikum in Aramaic, which is the language of Jesus. And Assalamu Alaikum in Arabic, which is the language of Muhammad, which means peace be upon you all. Sumainyo nawa ang kapayapaan. Assalamu Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ito po ang pagbati for the information of our Christian brothers, ang pagbati ng lahat ng mga propeta mula kay Propeta Adan na hindi talaga binago ng mga Muslim hanggang ngayon ay aming ipinagpapatuloy. Those are the greetings of all the prophets. Shalom, salam, salamu alaikum. Dahil alam po natin, ang Hebrew, Aramaic at saka Arabic is a Semitic language. Magpinsan lang po yun. Kaya hindi po tayo malayo sa isa't isa. Kaya lang, because of history, kaya kailangan talaga malaman natin ang kasaysayan. We always start our history bilang pinag-ibig sa kapasok ng kanina. To understand religion is to know history. Pag alam mo lang yung pananampalataya mo, wala kang background history, ay medyo bibig po, bibig ang ating kaalaman. Tulad ngayon, nagkaiba-iba ng ating mga pagbating, mayroon ng buenas noches, buenas tardes, good morning, magandang umaga. Yun po ang dapat natin malaman kung bakit nabago, kailan nabago, at sino ang nagbago. Anyway, those are our homeworks that we need to understand. Kasi kung alam natin, magkakapatid po tayong lahat. Iisa po ang ating pinanggalingan, iisa po dapat ang ating pinaniniwalaan. Anyway, at the outset, I would like to thank our God Almighty. Malaki po ang aking pagpapasalamat sa ating tagapaglikha na binigyan tayo ng pagkakataon. Hindi ko po sukat akalain na marating ko po itong napakalayong lugar ng Cagayan region 2. Dahil mula pa po ako sa Mindanao, and before that, galing po ako ng Iloilo, Region 16 po. Doon po ako, masaya po ako doon. Nakita ko, karamihan ng SPAC doon sa Iloilo ay non-Muslims. Mga Ilonggo po. At saka, lalo po silang nasiyahan nung nasabi po natin sa kanila that the Ilonggos are one of the earliest Muslims who came to the Philippines. Di nyo ba alam, sabi ko, dito lumapag yung 10 Bornean Dato, si Dato Puti. Sino nakakakilala kay Dato Puti? Unfortunately, from Iloilo, hindi na nila alam. You see, ito sabi ko ang nakakalungkot. Your forefathers who came here, sa suka na lang natin nakikita. Di ba? So nakakalungkot. We should know our history. Sabi nga ni Dr. Jose Rizal, ang sinumang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay di makakarating sa paroroonan. Ganun po. Sad to say, yung mga mananakop, binubura po nila lahat ng mga lugar ng kanilang sasakupin, buburahin po nila ang kasaysayan ng mga tao. Ito po ang nakakalungkot. At saka, divide and rule. Dinidivide po tayo at pinapag-away-away tayo. These are the works of these colonizers
mga imperialist. Nakakalungkot. So, we have been a victim of history. Kaya, andito tayo ngayon. I hope manumbalik ang ating mga alaala tulad ng nabanggit ni Ustad Kamar na isa lang po ang ating pinanggalingan. Anyway, thanks to Allah, tulad ng nabanggit ko at narating ko itong lugar na ito. Napakagandang lugar. Habang umaakyat kami dito, nakikita ko, God is really merciful. At no doubt, nakarating dito ang ating mga kapatid na mga Maranao from Lanao because we feel the same atmosphere. Yung temperature po, napakalamig dito at napakaganda. Anyway, nais ko po pasalamatan ang ating kagalang-galang na alkalde ng Alicia, Honorable Attorney Joel Amos Alejandro, kahit wala po siya dito, and he is being represented by his admin, Engineer Pelino Pablo, sir. Thank you for coming, sir. Maraming salamat po. At akin din pinapasalamatan ang ating Regional Director ng Region 2, Police Brigadier General Mariano Rodriguez, represented by the ARCAD, Lieutenant Colonel Jomar Julian, sir. Thank you for coming. At of course, ang ating Chief of Police ng Alicia, alam ko po, malapit ito sa mga Muslim eh. Nagkasama ito ni General Mukarram noon dito sa Cagayan. Kaya he is so familiar with our culture. Si Police Major Felix Mendoza, sir. Thank you for coming. Of course, ang mga kasama ko po sa biyahe, nagsusumikap na maabot po ang inyong lugar at magampanan po ang aming tungkulin at very active po ang ating National President and at the same time spokesperson, National President po for Vice President for Luzon, Ustad Kamar Sabdullah, yung nagsasalita kanina, katatapos lang po. To our National Chief Coordinator, walang sawa po, paikot-ikot yan, si Imam Kasir Mustafa. Ang ating Regional President ng SPAG, si Brother Bong Ismail. Our SPAG Provincial President of Isabela, kararating lang po si Brother Aslam Muhaimin. Brother, welcome. Ang pinakamasipag po na sa video call ko lang nakikita at personal ko na rin nakikita si Brother, ang ating President ng Alicia, si Brother Jalil Makadato. Very active po yan, walang pahinga po. Of course, hindi lang ko kayo isa-isahin ang ating mga regional SPAG officers na andi dito, our provincial SPAG officers na andi dito, headed by the President, our municipal chapter presidents, and their officers, members, brothers and sisters, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. May Allah reward you, brother. Naway pagpalain kayo ng Allah at kahit ganito ang ating sitwasyon, mga brothers natin, ay pilit nyo pumunta rito upang mapakinggan ninyo na bakit ba tayo nagkaroon ng SPAG. Sa totoo lang, tama yung sinabi ni Ustad Kamar kanina. Kaya gusto talaga namin ito may parating. Dahil there are so many misconceptions, not only from the non-SPAG members, but especially to the SPAG members. Hindi pa nila alam. Not even with the SPAG, with due respect sa ating mga kapulisan. Mga kapulisan natin, marami din wala pang alam ano itong salam pulis na ito. With due respect lang, sir. Dahil yun na nga, due to limited information na hindi po naipalaganap noon. Alam natin, due to the limited financial support nang gagaling sa ating PNP, alam ko po yun. Kaya wala pong chance na may pakalat. Plus, the limited staff of the Salam Police Center noon. Anyway, balikan po natin, paurong muna tayo. Mula sa Salam Police Advocacy Group, saan po ito nanggaling? By the way, ito ang nasanayan ng mga karamihan noon. Ang Salam Police Advocacy Group, nanggaling ito noon sa Salam Police Force Multiplier. Itong Salam Police Force Multipliers, this was organized by the Salam Police Center.
Ito, nanggagaling ito doon, itong Salam Police Force Multipliers. Anyway, uurong tayo mula sa Salam Police Center. Tulad na nabanggit ni Ustad Kamar kanina, due to the all-out war, kung natatandaan natin noon, kaya ang karamihan mga kapatid natin na displaced, no, pumunta na sa iba't ibang parte ng Pilipinas dahil sa all-out war nangyari noon sa Mindanao. Itong lately sa MILF na, hindi na sa MNLF. Dalawang beses po yun nangyari. First, during the time of former President Erap Estrada from 2001 to 2003. Noong talsik si Erap Estrada, umupo si former President Gloria Macapagal Arroyo, nagkaroon na naman uli ng all-out war part 2. Doon po ang medyo malala-lala dahil nakarating po ang bombing sa Metro Manila. Kumalat buong Pilipinas, Mindanao, and Visayas at saka Luzon. So nung nakarating ang bombing sa Maynila, na alarma po ang ating pamahalaan. Nagkaroon ng continuous operation ang ating mga kapulisan at mga ibang mga kasundaluhan, government law enforcement agencies sa mga Muslim communities. Siyempre naman, ang kalaban MILF, saan sila tatakbo? Sa mga Muslim community. Now, because of that, dahil ito ang dapat nating gagawin mga SPAC, because of the limited information ng ating mga kapulisan at mga kasundaluhan dahil tungkol sa mga cultural sensitivity ng mga Muslim, marami pong nabiolate. Sa panahon na magkaroon sila ng operation, marami silang nababiolate ng mga karapatan ng mga kamusliman. Aside from yung nabanggit ni Ustad Kamar, nagkaroon ng mga mistaken identity, illegal arrest, nasasaktan ang mga Muslim tuwing pumapasok ang mga kapulisan sa moske ng mga Muslim, dala-dala nila siya ng kanilang mga sapatos. Ang mga Muslim kasi, iniiwan natin ating mga sandalyas, tulad ng binanggit ko kanina, hindi natin binago. The same when God Almighty commanded Moses, when he was in the Mount Sinai, God commanded Moses to remove his shoes from his feet. So kami, kung nagdarasal kami, we considered our prayer place as a holy ground, kaya tinatanggal namin ang aming mga sapatos at pumapasok kami at doon kami nagpapatirapang, sir. So, itong mga Christian kapulisan natin at mga kasundaluhan, hindi natin sila masisisirin dahil sa simbahan naman, pwede naman natin dalhin ang ating mga sapatos. Allowed naman yun sa kanila. So ito kailangan malaman natin. So nung ginawa nila, hindi nila alam na nagagalit na yung mga Muslim. Yun. So because of that, and aside from that, pangalawang mga misconception at saka misinformation na hindi nila alam. Tuwing magkaroon sila ng mga operation, pinapasok nila kaagad-agad ang mga kabahayan doon ng mga kamusliman. May mga kababaihan tayo na sa Muslim, bawal kasi makita ang parte ng katawan ng aming mga kababaihan na hindi nila mahram. Kung tawagin mahram, close relative. Brother, father, uncle, yun lang makakakita. Otherwise, takip na takip ang aming mga kababaihan. Kaya nagsisigawan ang mga babae namin, nagugulat. What this military thought and the policemen, may tinatago, nagsisigaw. Hindi kayo sir, may sumisigaw dito. Yun, nagkagulo tuloy. So because of that chaos, former President Gloria Macapagal Arroyo, pinatawag ni former President Gloria Macapagal Arroyo ang lahat ng mga Muslim community leaders, mga sultan, mga imam, mga ustad sa Malacanang, kasama ang mga Muslim high-ranking PNP officers na sina General Iqbala, si Colonel Salim, at marami pa, kasama si General Haimalin, yung mga retired balik Islam, kasama dito si Robin Padilla. Hindi pa siya senador noon. At saka yung mga balik Islam na nagpropagate ng Islam, thinking they can bridge understanding. So nag-usap-usap sila sa Malacanang kung anong magandang gagawin para maiwasan itong kaguluhan. Doon ipinanganak ang Salam Police Center. Take note ha, hindi Salam Police Advocacy Group, Salam Police Center. When we say Salam Police Center, exclusive lang ito para sa mga regular Muslim policemen. Salam Police Center. Under letter of instruction, 1004. Tandaan ninyo para hindi kayo ma-confuse. Baka akala nyo, nagsalam-salam police kayo, police na rin kayo. Take note. Para malaman natin ang ating
delineation, boundary. So, ipinanganak ang Salam Police Center, composed of Muslim high-ranking officers of Camp Crame and other Muslim policemen of Metro Manila. What is the purpose? Sa anong layunin nabuo itong Salam Police Center after their talks? First, in order to bridge understanding between the PNP, the EFP, and the Muslim community. Yung mga kapulisan ng mga Muslim, kung tutusin, sila ang gagawa ng pagkakaunawaan, bridge of understanding. Mag-i-explain sila kung may operation, ano yung cultural sensitivity ng mga Muslim, paano sila pumasok sa mga moske, sa lahat, makipag-coordinate sa mga religious leader ng community. Yun ang dapat gagawin nila. Second, ano pang purpose ng mga Muslim, PNP? In order to correct the misinformation, the misconception spread by the biased media. Maraming mga media nagpapakalat ng hindi tama. Kasi yung nanonood lang, yung mga non-Muslim brothers natin, wala na silang panahon magbasa, nanonood na lang yung kung ano pinapalabas sa TV. Nakikita nila yung mga Abu Sayyaf, after executing a criminal act, puputulan ng ulo, Allahu Akbar! Yung mga ISIS, nakikita nila doon sa mga abroad, pupugutan ng ulo yung mga inosenteng tao, Allahu Akbar! What they thought, this is the Muslims, the teachings of Islam. Kaya may mga media nagsasabi, not all Muslims are terrorists, but all terrorists are Muslims. Mali din po yun. Dahil hindi lang po ang mga Muslim may terrorista at saka-extremist, may mga Christian din po tayo mga extremist, terrorist. Tingnan mo nangyari sa New Zealand. A couple of years ago, sa Church Christ, minasakir yung mga Muslim doon sa loob ng moske. 50 ang namatay. Mga Buddhist, may mga extremist din. Mga Judaism, may mga extremist din sa Israel. Nakita mo yung sa Masjid Ibrahim, pinatay ng mga Judaist. Yung mga Judaism, ang mga Muslim na inosente nagdarasal doon sa loob. It is not only the Muslims who are the victims of these terrorists. Lahat tayo ay biktima ng mga terorista. At hindi lahat ng religion, ay hindi lang Islam. So ito ang kailangan may paliwanag natin para maintindihan ng mga hindi Muslim na hindi pala lang Muslim ang may terorista. Diba? So, hindi lahat may balbas na puti. Pag may nakita balbas, pag may nagninikab, mga extremist yan. Mga ano yan, mga mauti yan, mga Abu Sayyaf yan. Extremist yan, masyadong extreme. No. Hindi po yun, mga kapatid. That is part of our belief. Second, yun, in order to correct the misconception ng mga Muslim ay mga antikristo. Huwag kayong maniwala, yung mga Muslim, mga antikristo yan. They are antichrist. These are the misinformation that is spread. They do not know that we are not one of the true followers of Jesus Christ. We cannot be a true Muslim if we do not believe in Jesus. Yan po, sir. Hindi tayo magkalaban. Hindi kami antichrist. Kaya ang mga Muslim may mga balbas. Tulad ni Jesus Christ. Si Jesus Christ, nasa pako, may balbas eh. See, our sisters, they looks like Virgin Mary. They are covered. Pero pang antikristo, if you look like what? Ay, hindi po. Mali po yun. We have to correct that. Kailangan marunong magdakwa ang mga Muslim policemen. Marunong magdakwa. Third, anong reason? In order to assist the PNP, ito na, in order to assist the PNP in preventing and countering violent extremism. Dahil ang mga Muslim, the religion of Islam, we are not promoting terrorism. Kapayapaan, tulad pinawalan ni Ustad Kapar kanina. We are pro-peace. We are the children of peace. Tulad ng nabanggit sa Bible din, sabi ni Jesus Christ, blessed are the peacemakers, for they are called the children of God. We believe that, sir. We believe. Kaya, ang mga Muslim, basically, we must be the ambassador of peace. Ang mga Muslim. So therefore, i-prove natin sa ating mga kapulisan at sa ating mga Christian brothers na ang mga Muslim ay anti-terrorist religion. Huwag niyo po kalimutan. Daladalahin ninyo, nasa Quran yan, may Google na ngayon, ipag-Google niyo sa kanila, chapter 5, Suratul Ma'idah, chapter 5, verse 32. Yan ang malaking prueba sa Quran na hindi lang ito gawa-gawa natin na ang mga Muslim are anti-terrorist. Anong sinabi ng Allah? Allow me to quote in Arabic.
Anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran? Sabi ng Allah, Bismillahirrahmanirrahim, "Man qatala nafsa bighairi nafsin aw fasadin fil ard, bakaan na makatalan na sa jami'an." The meaning in English, more or less, whosoever kills, kung sino man sa inyo ang kikitil ng isang buhay, regardless of religion, Muslim, Christian, may pananampalataya o wala, isang buhay nilikha ng Allah, maliban sa pagbigay ng hustisya, ay para na rin pinatay niya ang sangkatauhan sa buong sanlibutan. Imagine, napakalaking kasalanan yun, kapatid. Papatay ka sa buhay ng inosente, ay para na rin pinatay mo ang buhay ng sangkatauhan sa sanlibutan. Ano pang karugtong? Dinugtungan pa ng Allah subhanahu wa ta'ala in this verse. "Waman ahyaha, pakaahyan na sa jami'an." Whosoever save a single life, kung sino man makapagligtas ng isang buhay, regardless of religion, may pananampalataya o wala, kung makapagligtas ka ng isang buhay, ay para niligtas mo ang buhay ng sangkatauhan sa sanlibutan. Saving one is as if it is saving all. Yun. Mayroon bang Muslim, kung ganun ang turo ng Allah, lalagyan mo ng bomba yung katawan mo, pupunta ka doon sa mall, ipapasabog mo, lahat mamamatay, bata, matanda, Muslim, Christian, magkakaroon ka ng collateral damage. Hindi po yun sasangayon doon sa verse na yun. So this terrorist group, after executing a criminal act and they will glorify God, they will surely go to hell. Maiimpierno po sila kapag nila gamitin ng Allah after executing a criminal act. Ito po ang dapat malaman. How I wish marami tayong mga kapatid na Muslim at Kristiyano andi dito para malaman po nila. Kaya nagsumikap kami pumunta rito para malaman talaga ano ba itong mga SPAC. Now, patuloy po tayo. Dahil sa kakulangan ng ating mga kapulisan, because very limited Muslim policemen that we have in the PNP, kulang na kulang ang kapulisan natin dito, sir. Kulang na kulang. Ano ang ratio dito, sir, ng pulis natin? No? 1,000? Yes, dito, no? You see, dito 1,000, 1:1,000. Ito lahat na ng kapulisan, regardless sa ano. Dapat ang standard talaga 1:500. Isang pulis, dapat ang babantayan nila ay 500 katao lang. 1,000, ibig sabihin duduplihin pa. Kulang na kulang ang ating mga kapulisan. Kulang na kulang. How much more, itong mga Muslim policemen natin, kulang na kulang. So dito mga kapatid, ang ating mga Muslim policemen, kasi nung nakita ni former President Gloria Macapagal Arroyo na maganda ang nangyari sa Metro Manila, pinakalat po niya ito sa buong Pilipinas. Dito na. Wherever there is a Muslim community, kung saan man may Muslim community, para hindi magkaroon ng kaguluhan, obligado ang kapulisan magkaroon ng Salam Police PNCO. Kasi yun ang purpose. Now, ang tanong, wala pong mga Muslim policemen natin, kaya ang PNCO po natin sa Muslim community ay Christian. Like for example, sa Iloilo. Sa Iloilo doon ako last week. Lahat, almost nag-attend, mga PNCO. Dapat may PNCO tayo dito eh. Invited sana, Brother Bong Ismail. You should have invited all our PNCO para maririnig nila because they are our partner. I was expecting na nag-chat ako sa inyo, imbitahan nyo para magkaroon ng pagkakaunawaan. PNCO sila eh. They always deal with the Muslim community. Dapat meron silang kaalaman, sir. Di ba? Wala tayong PNCO eh. Doon sa Iloilo, ang daming PNCO. From different municipalities na mayroong mga SPAC, mayroong mga PNCO para marinig nila itong orientation. Itong orientation kasi bihira nagsasalita ng ganito. Kaya pinuntahan ko kayo kasi nakikita ko dito sa Cagayan Region, maraming misinformed dito about sa SPAC. Sabihin ko lang sa inyo totoo. Kaya kita nyo boses ko, wala na. Pinuntahan ko talaga kasi wala pang nakapag-orient. Hindi po manggagaling yung orientation sa PNP. Dahil with due respect lang, kasi ang PNP walang alam sa salam. Anong i-orient nila sa inyo? Brother Bong, take note. Hindi po manggagaling sa PNP. Ang SPAC orientation ay manggagaling sa mga salam police nationwide na may alam. Hindi po yung magpulis-pulisan lang tayo. Yung tulad ng force multipliers noon.
Now, nung kulang na kulang ang ating mga kapulisan, Muslim policemen, nag-recruit po sila ng mga dona. Doon ay pinanganak ang Salam Police Force Multipliers. Para matandaan ninyo. Dahil kulang sila, siyempre, re-recruitin nila si imam, re-recruitin nila si ustad. Lahat. Magsalam police po kayo, sir, Salam Police Force Multiplier. Ang tanong, yung pangalan kasi, Salam Police Force Multiplier. Dapat intindihin ninyo, ano bang pagkakaiba ng force multipliers? Yung multipliers, advocacy, at saka auxiliary. Pagkakaiba po yun. Intindihin ninyo. Pag force multipliers lang po tayo, more on physical assistance lang to the PNP. Pag advocacy po tayo, kailangan tayo po ang taga-pagpaliwanag, nagdadakwa, nag-educate, nagsasalita. Dai tayo for short. Dai. Pag auxiliary tayo, walang auxiliary sa PNP at saka sa Army. Ang Coast Guard lang may auxiliary. Pag auxiliary, physical assistance at aarmasan pa, may armas pa sila. Yun ang auxiliary. Wala sa atin yan Wala. Advocacy lang at saka force multipliers. Now, nung nabuo itong force multipliers, sa pangalan lang na force multipliers, ay magbibigay ka ng physical assistance sa mga kapulisan, mag-traffic, marshalling, walang sasama ng mga ustad. Sinong sultan na gusto mag-traffic dyan? Ngayon, ang SPAG, mga retired general ang member natin. 5 na ang retired general. Andito sa SPAG ngayon. Ikaw, sultan ka, imam ka, pupunta ka dyan, mag-traffic ka sa daan. May sasali? Wala. Wala. Doon nag-umpisa, nagkaroon ng misconception sa mga Muslim side. Bakit tayo dyan sasali? Yung mga iba pa, anong sasabihin nila? Gagawin kayo intel ng mga PNP. Huwag kayo sasama dyan. Babalikan kayo ng mga nagbibenta ng droga dito. Kayo ang babanatan nila. Huwag kayo sasama dyan. Kaya wala nangyari. Because of that, napilitan ang mga PNP, nag-handpick na lang sila. Sino yung gusto magsalang pulis? Yung mga iba nagbibenta pa ng ganyan, para hindi mahuli, gagamitin yung logo. Sir, ako sir. Alam ko yan. Kaya doon ang karamihan, pag nagpatawag ng meeting ng Salam Police Force Multipliers, mga mukhang durugista, with due respect lang. Wala. Kaya pang 2004, yung sinabi ni Ustad, 2021 lang, nakatikot. For 20 years, paikot-ikot lang sa runway ang Salam Police Force Multipliers, walang gustong sasali. Plus, may misconception din sa mga Muslim policemen. Kahit yung mga Muslim policemen ayaw magpa-assign sa PNCO, sir. Anong sasabihin nila? Ba't ka magpapa-assign dyan? Wala ka namang sideline Dagdag trabaho lang. Anong kikitain mo dyan? Dito na lang tayo sa checkpoint. Baka surtihin pa tayo. Tingnan mo, mga Muslim naririnig ko yon. Kaya I can relate. Nare-relate ko po sa inyo. Now, parehas. Anong nangyari? For 20 years, naging compliance lang. Picture-picture, uniforme, picture-picture, take out, president, walang activities, uwi. Pag-elect naman, sino presidente. After that, uwi na naman. Walang nangyari. Now, nung dumating si General Batsgani Mukarram, siya ang nakakaalam sa sitwasyon kung anong dapat gawin dito sa Salam Police Center na ito. Dahil si General Mukarram, siya ang umuusig at winasak niya yung mga Abu Sayyaf doon, yung organization sama ng Abu Sayyaf, Pamsambuanga, Tubasilan. Siya, dinismantle niya. At biktima rin siya sa illegal arrest yung ustad niya. Hinuli ng mga military. Mistaken identity. Kaya galit na galit siya. Anong sabi niya? Tulungan natin ang mga mabubuting Muslim at i-persecute natin, parusahan natin yung mga Muslim na nagahasik ng gulo. So, nung umupo si Colonel Mukarram sa SPC, doon, level up niya. Pinalitan niya ang pangalan para ma-accommodate ang mga local leaders ng mga Muslim, mga professionals, mga retired PNP, mga ustad, mga imam, into Salam Police Advocacy Group. Intindihan ninyo? Yes, pinalitan na ang pangalan. Kaya nagkaroon ng memorandum si General Sermonia noon when he was still the deputy deputy director sa TPCR, may memorandum tayo to that effect, abolishing the force multipliers.
ginawa na tayo ng SPAC, Salam Police Advocacy Group. First, ginawa na tayo ng separate tayo administratively. Tandaan nyo, ang Salam Police Advocacy Group, we are administratively independent from the PNP. Kasi noon, nakasalalay lang tayo sa PNCO. Kung palitan na naman ng PNCO, wala na naman record ng multipliers. Hahanap naman sila ng record. Ngayon, wala na. Doon, nagkaroon tayo ng national. Dati, sinabi ni Ustad, kamar kanina, barangay-barangay ang police force multipliers noon. Kaya baka ito ang naisipan ng taga-Cagayan. Wala na kami pakialam dyan. Importante, kilala kami dito ng mga pulis. No! Barangay-barangay noon, iba ang Salam Police Force sa Maynila, iba sa Baguio, iba sa Pampanga, iba sa Zamboanga, iba sa Lanao, iba sa Iligan. Barangay-barangay lang noon yun, nakasalalay tayo sa PNCO. Kung ang PNCO marunong, may alam sa Islam, okay ang SPAC. Kung ang PNCO ay wala ding alam sa Islam, ganyan din ang mga Salam Police Force multipliers noon. So ngayon, may national na tayo. May ugnayan na tayo, nagkakaisa na tayo. Kaya, pwede na tayo mag-orient. We can cross, we can connect. Kaya nararating na namin ito. Nagkaroon na tayo ng first national officers. Wherein ako po ang kauna-unahang sa kagustuhan ng Allah. Hindi ko akalain na maging national president po ako dahil alam ko malaking responsibility ito. Siguro, sa kagustuhan ng Allah, dahil sa aking bloodline, Maranao, Tausug, Sama at ay dugong Tagalog, dito ako nilagay ng Allah. I am the first national president ng Salam Police Advocacy Group. So ito na po. Kaya malaking obligasyon ito sa akin. Alam niyo po bakit? Ito pa ang gusto kong malaman bago po ako magtapos. Mga kapatid, alam niyo ba na tayong mga Muslim ay pulis din tayo ng Allah? Totoo hindi? Yes. May kautusan sa atin ng Allah. Kahit hindi pa ako member ng Salam Police Advocacy Group, may kautusan ng Allah. Sinabi ng Allah sa chapter 3, sa Suratul Imran, chapter 3, verse 104. Ano sinabi ng Allah? Sabi ng Allah, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. The meaning more or less in English, anong sinabi ng Allah sa atin, mga Muslim? You Muslim, let there arise a group of people from among you. Kayo mga Muslim, bumuo kayo ng grupo mula sa inyo. Sa anong layunin? What purpose? Para magyabangan? Magpatapangan? Para royal blood? Yun ang grupo ba yun? No. The purpose of that group in order to enjoin what is right and forbid what is wrong. Yan po ang ilagay natin, mga kapatid. Inutusan tayo ng Allah, hindi para payabangan, hindi para sa social recognition. No. Bumuo kayo ng grupo, sabi ng Allah, upang ipag-utos ninyo ang mabuti at pigilin ninyo ang makasamaan. Di ba? Tama o hindi? Yes, alhamdulillah, you have confirmed it. Ano pa sinabi ng Allah sa Quran? Sa chapter 5, verse 2. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, and help one another. Yung sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan. Di ba, Ustad? Pagtulungan kayo, sabi ng Allah, sa mga gawaing mabuti upang maging matakutin kayo sa Diyos at huwag na huwag kayo magtulungan sa mga kasamaan at mga kasalanan. Imagine, ganun tayo mga Muslim, supposed to be. Ano pa sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Quran, sa kanyang hadis? Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran payugayyiru bi yadihi. Fa in lam yastati fa bi lisanihi. Fa in lam yastati fa bi qalbihi wa dhalika abadul iman. Anong the meaning more or less in English? Sabi ng Propeta Muhammad, peace be upon him, kayo mga Muslim, kung mayroon kayong makikita na mga kasamaan ha, pigilin ninyo ng inyong mga kamay. Pag hindi nyo kaya dahil yung pipigilan ninyo, maraming pera, nagbebenta ng droga, may mga baril, kahit payuan na lang ninyo. Pabilisanihin. Kapatid, wag po kayo dito gagawa ng kasamaan, kapatid, dahil matagal na kami ito, bla 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 bla. Pag hindi pa rin nyo kaya, takot pa rin kayo. Ipagdasal na lang natin
naway gabayan sila ng Allah sa gawaing mabuti. Yun ang dapat gawin ng isang Muslim kahit hindi pa tayo ismag. Now, ngayon, pulis man kaya tayo ng Allah. Solution tayo dapat ng ating lipunan. We are the solution supposed to be of our problem. Ang tanong ko po, bakit ba ang lugar ng mga Muslim ay kinatatakutan? Huwag na tayo pupunta doon sa Mindanao. Huwag na tayo pupunta sa Marawi, sa Cotabato, sa Hulo, Basilan, Tawi-Tawi. Diyan na lang sa Metro Manila. Sasakay ka ng taxi. Sir, pakihatid sir sa Taguig. Naku sir, pasensya na po kayo sir. Kagabi lang po sir, na-hold up yung kasamahan namin. Sir, sakya po na lang sir. Naku sir, hindi pwede sir. Hindi kami pwede. Bakit ang mga pulis ng Allah ay kinatatakutan ng mga tao? Bakit? Sinong matapang na pwedeng sumagot sa akin ngayon? Di ba opposite? Dapat, saan mo kayo hatod? Sir, doon sa Muslim community. Praise the Lord. Sige sir, sige sir. Okay po sir. Pero bakit? Pag Muslim ayaw. Sino makasagot? Honest to goodness. Yes sir. Brother, bakit tayo kinatatakutan? Hindi ko masyado narinig, pero Bigay ko, mic. yung microphone, brother, pumunta ka dito, brother. Pwede maiksi lang ang sagot. Napakaiksi lang. Pakibigay ng microphone para maintindihan talaga natin mga kapatid. Gusto ko maintindihan ng prespa. Pasensya na kayo ha. Medyo Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nakuha ko yung pondo ng ating mahal na presidente ng SPAC. Bakit daw tayo kinakatakutang kasalungan doon sa salita ng Allah sa atin. Una-una po ay humihina ang ating iman, koneksyon sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Dahil mas lalo natin nakukuha kung ano ba ang karangyaan dito sa mundo. Sapagkat katotohanan na ang layunin natin dito sa mundo ay lumakas ang ating iman para maging mabuting halimbawa sa sangkatauhan. Masyaallah. Palapakan natin ang ating kapatid. Malalim yung kanyang sagot. Malalim. Malalim pa yun. Yun ang malalim na sagot. Actually, ang mababaw lang na sagot doon, because we fail to do our obligation. Hindi natin nagawa yung magpigil tayo ng kasamaan at magutos ng kabutihan, may makakita tayo ng krimen. Susunod ng pulis. Saan na yung nagnakaw? Ewan ko, sir. Hindi ko alam. Di ba, sir? Ganyan. Malalim na yun. Bakit mo hindi kaya? Dahil mahina yung iman natin. Mashallah. Congratulations, brother. Tama yung sagot mo. Yun. Mahina tayong Muslim. We are weak. Natatalo tayo ng mga krimen, mga kriminal. Yung mga masasamang tao. Na-overwhelm tayo. Now may reason, tinatanong ko yung mga ulama natin, Ustad, bakit tayo ganito? Wala kasi tayong authority. Wala tayong mga baril. Kaya hindi natin sila pwede pigilan. Eh ngayon kasama na natin ating mga kapulisan. Matakot pa ba tayo? O hindi na? Yes! Kailangan malakas ang mga palakpakan natin mga sarili. Yan ang dapat gawin natin. Eh yung mga iba pa, naku, gagawin kayo ng intel. Hindi kami intel ng pulis, intel kami ng Allah. Bakit? Inuhuli ng mga pulis ang mga drug. Ang Allah sinabi ba, pabayaan nyo ang drug? Sinabi o hindi? Yes. Huwag na kami intel ng Allah, intel ng pulis, intel kami ng Allah. Lahat ng mga magnanakaw, mga masasamang tao, kailangan isusumbong namin sa mga kapulisan. Huwag na tayo huli, iti-text na lang natin. Ispak na tayo. Kasama tayo ng mga kapulisan. And that is our role. Kung mayroong mga masasamang tao, darating sa ating lipunan, kailangan gawin natin. Nangyari po ito sa Dumaguete City. Sasabihin ko lang sa inyo, I was there before, mga siguro 2 years ago, 3 years ago. May mga grupo ng mga usayap pumunta sa Dumaguete. Yung imam doon, kilala niya. Pinayuhan niya. Parang ayaw pa. Nag-report siya sa akin din. Yung chief of police doon, mabait. Kanya, wala pa namang krimen na gawa pa, uwiin mo na lang sila, pamasahiyan ko pa sila. Mabiro mo?
pinapamasayan, pinauwi. Dahil malapit siya sa mga Muslim. O, pag hindi pa uuwi, uhulihin ko na yan. Umuwi, umalis. O, di ba? Ganun dapat ang gagawin natin, mga ispag. So yun, mga kapatid, yun ang ating religious obligation. Both Muslims and Christians, we have our religious obligation to protect our community, to protect our country. Dahil ang Muslim at Christian ay para tayong pasahero ng isang barko. Kasama tayo dito sa MV Alicia or kung palawakin pa natin MV Isabela or MV Luzon or MV Pilipinas. Kung lulubog itong barko natin, bakit ang mga Christian lang ba ang kakainin ng pating at saka malulunod ang Muslim? Kasama o hindi? Kasama. Yes, kasama tayo. Kasama tayo, mga kapatid. We are living in one country. Kasama tayo. Hindi lang country, one planet. O, anong nangyari ngayon sa Iran? Iran at saka US war. Binumba yung mga gasolina doon. Anong nangyari sa gasolina natin? Nagmura o nagmahal? Yun. Apektado tayo. So yun, mga kapatid. Ang dapat nating isipin, tayong mga Muslim, inuulit ko, we should be a solution to the problem of our community. Kung hindi naman tayo maging solusyon, palakpakan natin ating sarili. Kung hindi tayo solusyon sa buong mundo, dito na lang sa Alicia, dito na lang sa province natin. At lahat tayo ay wala tayong sweldo, ang inaasahan natin yung reward from Allah. Kaya mga kapatid, nanumpa tayo, nagbaya tayo sa Allah. Wallahi, wala na akong nakikitang magandang organisasyon. Maraming grupo sinalihan ko, with due respect lang sa iba. Marami akong grupo sinalihan. College pa ako sa MSU, member na ako ng fraternity. Pero wala akong nakita na organisasyon kasing tulad ng Salam Police Advocacy Group. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Yes! May reward tayo dito sa mundo, lalo na sa kabilang buhay. Hanggang dito na lamang po. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.